Hindi ko kailanman naisip na ang pinakamasakit na pagtataksil ko ay mangyayari sa harap ng altar. Hindi ako nangaliwa dahil sa libog o dahil gusto kong manakit ng pamilya. Nangyari lang ang lahat dahil napagod akong mag-isa, napagod akong maging matatag, habang ang lahat ay nakatingin sa akin bilang biyuda ng dagat. Kung ikaw ang nasa pwesto ko, iyong bawat gabi ay kasing lamig ng tubig alat dito sa Batangas. Sigurado ka bang hindi ka kakapit sa kaisa-isang init na inialok sa'yo? Ang hirap balikan. Minsan, kapag nakapikit ako, parang naririnig ko pa rin yung hampas ng alon sa pampang, yung tunog na dati ay nagpapatulog sa akin. Pero ngayon ay parang nanunumbat na. Sabi nila, ang oras daw ay nakakapagpagaling ng sugat. Pero sa totoo lang, ang oras ay parang asin lang na ikinakalat sa bukas na sugat, lalo na kapag hindi mo alam kung may darating pa ba o wala na. Mag-aapat na buwan na noon, simula nung huling tawag ni Gabriel. Naaalala ko pa, garalgal yung boses niya dahil sa satellite phone, may naririnig akong mga sigaw sa background. At yung huling salitang binitiwan niya bago naputol ang linya ay hindi mahal kita, kundi Marina, protektahan mo ang mga bata. Pagkatapos nun, katahimikan na lang. Ang balita ng kumpanya, inatake ng mga pirata yung barko nila sa may Somalia. May mga nakatakas, may mga nakuha, at may mga nawawala. Si Gabriel, kabilang siya sa mga nawawala. Sa simula, ang daming tao, ang daming nakikiramay, ang daming nagdadala ng pansit, ng kape, ng mga salitang magpakatatag ka. Pero makalipas ang 2 buwan, unti-unti silang naglaho. Naiwan akong mag-isa sa bahay namin sa Batangas na parang unti-unti ring namamatay. Alam niyo ba yung pakiramdam ng bahay na walang lalaki? Hindi yung tungkol sa proteksyon, kundi yung mga maliliit na bagay na hindi mo napapansin hanggang sa mawala. Yung toolbox ni Gabriel sa ilalim ng lababo na nagsisimula ng kalawangin. Yung side ng kama na laging maayos ang pagkakalatag kasi walang humihiga. At yung amoy ng luma niyang t-shirt na isinasabit ko pa rin sa likod ng pinto kahit na alam kong unti-unti nang naglalaho yung bango ng pabango niya at napapalitan na ng amoy ng alikabok. Mahirap ang buhay. Yung ipon namin sa bangko, parang tubig na ibinuhos sa buhangin, mabilis na ubos. May mga utang sa kumpanya ng barko na hindi pa malinaw kung babayaran ba kasi missing lang ang status niya, hindi pa declared dead. Ang galing, di ba? Sa papel, buhay pa siya, kaya wala kaming insurance. Pero sa sikmura namin, sa mga singil sa kuryente at sa matrikula ni Sofia, ramdam na ramdam namin na wala siya. Minsan, nakatayo lang ako sa kusina, nakatingin sa orasan. 10:00 pa lang ng umaga, pero parang gusto ko nang matulog ulit para hindi ko na kailangang mag-isip, para hindi ko na kailangang marinig yung bulong-bulungan ng mga kapitbahay na kesyo baka raw patay na si Gabriel at nag-aaksaya lang ako ng panahon sa paghihintay. Isang hapon, bumuhos yung malakas na ulan, yung tipong hindi mo na makita yung dagat sa tindi ng bugso. Doon ko napansin na may butas na pala yung bubong namin sa may sala. Tumutuloy yung tubig, diretso sa luma naming sofa. Sinubukan kong kumuha ng timba. Pero habang pinapanood ko yung bawat patak ng tubig, bigla na lang akong napaupo sa sahig. Doon ako naiyak. Hindi dahil sa tumutulong bubong, kundi dahil sa pagod. Pagod na akong maging nanay, tatay, at tagapagtanggol ng isang pamilyang parang guguho na. Marina, tao po. Nagulat ako. Pinunasan ko agad yung luha ko gamit ang dulo ng duster ko. Pagbukas ko ng pinto, nandoon siya. Nakatayo sa ilalim ng ulan, basang-basa ang suot na asul na polo shirt na may bakas ng grasa sa laylayan. Si Elias. Hindi ko alam kung bakit, pero nung nakita ko siya, parang biglang huminto yung ingay ng ulan sa pandinig ko. Si Elias ay kapatid ni Gabriel sa ama, yung anak sa labas na laging iniiwasan ni Aling Cora, ang biyenan ko. Hindi siya madalas pumunta sa amin
Nung nandito pa si Gabriel, palaging nasa malayo, palaging tahimik. May magaspang siyang mga kamay dahil sa pagtatrabaho sa talyer at may mga mata siyang parang laging may gustong sabihin pero pinipigilan niya ang sarili niya. Nakita ko yung bubong niyo, Marina. Parang malakas ang tulo sa loob, sabi niya. Ang baba ng boses niya, parang ayaw niyang makaabala. Ayos lang, Elias. May timba naman ako. Sagot ko, pero alam kong hindi ayos. Alam kong nanginginig ang boses ko. Hindi siya sumagot. Sa halip, ibinaba niya yung 2 sako ng bigas na dala niya. Yung maliit lang. Pero alam kong mahal na yun ngayon. Pagkatapos, kinuha niya yung dalang hagdan at martilyo na kanina ko pa hindi napapansin. Huwag ka nang makipagtalo. Aayusin ko to, sabi niya. Simple lang. Walang arte. Pinanood ko siya habang umaakyat sa bubong sa gitna ng ulan. Nakita ko yung likod niya na bumabakat sa basang damit. Yung mga ugat sa braso niya habang pumupukpok. Sa loob ng 4 na buwan, siya lang ang tanging taong hindi nagtanong sa akin kung kumusta na ako. Siya lang ang tanging taong hindi nagbigay ng payo tungkol sa pagtanggap. Pagbaba niya, hiningal siya ng kaunti. Punong-puno ng tubig ang mukha niya at may isang patak na gumugulong mula sa noo niya pababa sa labi niya. Inabutan ko siya ng tuwalya. Habang kinukuha niya yung tuwalya, aksidenteng dumampi ang mga daliri niya sa kamay ko. Malamig yung ulan, pero yung balat niya, ang init. Mabilis kong binawi ang kamay ko. Salamat, Elias. Magmeryenda ka muna. Umiling siya at ngumiti ng tipid. Isang ngiting hindi umaabot sa mata. Yung uri ng ngiti na parang nakakaintindi sa lahat ng hindi ko masabi. Sige na, Marina. Baka magising na yung mga bata. Babalik na lang ako bukas para tingnan kung may tulo pa. Pinanood ko siyang maglakad palayo, palubog sa dilim at ulan. At sa kauna-unahang pagkakataon, simula nung mawala si Gabriel, hindi yung dagat ang tinitingnan ko, kundi ang anino ng isang lalaking unti-unti nang nawawala sa kanto. Huminga ako ng malalim. Pumasok ako sa loob at tiningnan yung kisame. Wala nang tulo. Pero sa loob-loob ko, may parang kakaibang kaba na hindi ko maipaliwanag. Isang kaba na dapat sana ay takot. Pero bakit parang may kasamang ginhawa? Tanga ko talaga. Siguro pagod lang to o baka gutom. Pero nung gabing yon, nung nakahiga na ako sa tabi ni Sofia, hindi ko mapigilang isipin, bakit si Elias ang nandoon habang ang asawa ko ay nasaan man sa gitna ng karagatan? At bakit parang sa simpleng pag-aayos niya ng bubong, parang may kung anong nabuo sa loob ko na matagal ko nang akalang sira na. Tumalikod ako at ipinikit ang mga mata ko. Sinusubukang tawagin ang mukha ni Gabriel sa isip ko. Pero ang tanging nakikita ko ay ang basang polo shirt ni Elias at ang init ng kanyang mga daliri na sandaling dumapo sa akin. Hindi ko alam na doon na pala nagsisimula ang lahat. Sa gitna ng ulan at sa gitna ng isang panalangin na hindi ko pa alam kung para kanino, nagsimula ang lahat sa mga maliliit na bagay. Sabi nga nila, ang malaking sunog ay nagsisimula sa isang maliit na titis ng apoy na binaliwala mo dahil akala mo ay hindi lalaki. Ganoon ang nangyari sa amin ni Elias. Kinabukasan matapos ang ulan, tuyo na ang lupa pero yung kaba sa dibdib ko parang lalong lumalim. 7:00 pa lang ng umaga, nandoon na si Aling Cora sa pintuan ko. Ang biyenan ko. Alam niyo naman ang mga biyenan na, di ba? Parang may radar sila kung may nangyayari sa bahay ng manugang nila. Marina, balita ko pumunta rito kagabi si Elias. Diretsahan niyang tanong habang tinitingnan yung bubong na inayos. Wala man lang magandang umaga. Oho, inay. Inayos lang po yung tulo sa sala. Sagot ko habang nagwawalis ng bakuran. Pinilit kong magmukhang abala. Alam mo namang hindi ko gusto ang batang yan. Kahit na kapatid siya ni Gabriel sa ama, iba ang dugong nananalaytay sa kanya. Mag-ingat ka. Baka kung ano ang isipin ng mga kapitbahay. Wala rito ang asawa mo. Dapat ay mas maingat ka sa mga ikinikilos mo.
sabi niya, sabay talikod. Napatigil ako sa pagwawalis. Mag-ingat? Sa 4 na buwan na wala si Gabriel, ang biyenan ko ay minsan lang nagdala ng ulam. Ni hindi niya tinanong kung may pambayad pa ba kami ng kuryente. Pero pagdating sa sasabihin ng ibang tao, ang bilis niya. Gusto ko sanang isigaw sa kanya na ang batang yan na tinutukoy niya ang nagdala ng bigas sa amin kagabi habang ang pamilya ni Gabriel ay nakalimot na sa amin. Pero nanatili akong tahimik. Ganoon naman ako, di ba? Ang tapat na asawa, ang mabait na manugang. Pero nung hapong yun, bumalik si Elias. Hindi siya pumasok sa loob. Tumayo lang siya sa tapat ng gate namin, may dalang plastik ng isda, mga sariwang tulingan. Doon ko napansin ang mga detalye sa kanya na hindi ko nakita nung gabi. May mga gasgas ang luma niyang tsinelas, parang matagal nang kinaladkad sa kalsada. May itim na dumi ng grasa sa ilalim ng kanyang mga kuko. Tanda ng maghapong pagtatrabaho sa talyer. At amoy siya ng pinaghalong perla na sabon at krudo. Isang amoy na luma, pero sa paanuman ay nakakapagpatahimik. Para sa hapunan niyo, sabi niya. Iniwas niya ang tingin niya nung lumapit ako. Salamat, Elias. Magkano ba lahat to? Babayaran ko na lang kapag nakakuha ako ng tahiin kay Aling Nena. Sabi ko, kahit alam kong wala na akong matitira sa pitaka. Tumingin siya sa akin. Hindi galit, pero may lungkot sa mga mata niya. Huwag na, Marina. Bigay yan ng amo ko sa talyer. Sobra-sobra para sa akin dahil mag-isa lang naman ako sa bahay. Pasok ka muna. Uminom ka muna ng tubig. Pag-aanyaya ko. Isang simpleng anyaya, pero habang binibigkas ko yon, naalala ko ang babala ni Aling Cora. Pero putya naman, tao lang ako. Uhaw na ako sa kausap na hindi ako titingnan ng may awa. Umupo siya sa silya sa tapat ng bintana. Habang kumukuha ako ng tubig sa kusina, pinapanood ko siya. Inilabas niya ang isang madungis na basahan mula sa bulsa niya at pinunasan ang mga kamay niya. Pabalik-balik, parang sinusubukang tanggalin ang mantsa na hindi na talaga maaalis. Kumusta ka na ba talaga, Marina? Tanong niya. Napatigil ako sa pagsasalin ng tubig. Iba yung tanong niya kaysa sa, kumusta na si Gabriel? O, may balita na ba sa barko? Ang tanong niya ay tungkol sa akin. Heto, humihinga pa. Maikli kong sagot. Inabot ko sa kanya ang baso. Hindi ka na natutulog, no? Malalim na ang mga mata mo. Sabi niya habang tinititigan ako. Doon ako nakaramdam ng hiya. Bigla kong naalala na hindi pala ako nakapagsuklay ng maayos. Na yung duster na suot ko ay kupas na at may mantsa ng kape. Pero sa likod ng hiyang yon, may kakaibang init na gumapang sa pisngi ko. May nakapansin sa akin. May nakakakita na pagod na ako. Kailangan ko kasing tapusin yung mga tahiin. Malaki na rin ang babayaran sa eskwelahan ni Sofia. Sabi ko, pilit na binabalik ang usapan sa mga problema. Kung kailangan mo ng tulong, kahit ano, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Mahinahon niyang sabi. Ininom niya ang tubig at nakita ko ang paggalaw ng kanyang Adam's apple. Alam kong hindi ako paborito ng pamilya Santos, pero kapatid ko pa rin si Gabriel. At ikaw. Ayaw kitang makitang nahihirapan ng ganyan. Bakit, Elias? Bakit ka tumutulong? Hindi ko napigilang itanong. Bakit siya? Bakit yung taong itinuturing na black sheep ang nandoon? Hindi siya sumagot agad. Tumayo siya, inayos ang suot na tsinelas, at tumingin sa labas ng bintana kung saan tanaw ang asul na dagat. Dahil alam ko ang pakiramdam ng nakakalimutan, Marina. Alam ko ang pakiramdam ng nandoon ka naman. Pero parang wala kang kwenta sa paningin nila. Tumingin siya sa akin. Isang tingin na tumagos, hanggang sa kaloob-looban ko. Sa sandaling yun, parang hindi kami magbayaw. Parang dalawa lang kaming kaluluwa na parehong sugatan, parehong pagod, at parehong naghahanap ng masisilungan sa gitna ng bagyo. Aalis na ako. Baka dumating na ang mga bata, sabi niya. Bago siya lumabas ng pinto, lumingon siya ulit. Siya nga pala, yung bintana niyo sa kusina, maluwag na ang lock. Aayusin ko sa Sabado. Hindi na ako nakasagot.
Pinanood ko lang siyang maglakad palayo. Nung gabi na yon, habang nililinis ko yung isdang dala niya, napansin ko ang sarili ko sa salamin ng lababo. Hinaplos ko ang ilalim ng mga mata ko. Tama siya, malalim na nga. Pero nung gabing yon, imbes na mukha ni Gabriel ang hanapin ko sa dilim bago matulog, ang huling naisip ko ay yung amoy ng krudo at perla. At doon ako natakot. Hindi dahil sa multo ni Gabriel, kundi dahil sa katotohanan sa bawat pagpukpok ni Elias sa bubong at bintana namin. Parang may kung anong pader din sa loob ko, ang unti-unting nabubuwag. Ano bang ginagawa ko? Kasalanan to, di ba? Dapat ay nagdarasal ako para sa kaligtasan ng asawa ko. Pero bakit ang tanging nararamdaman ko ay ang pananabik sa susunod na Sabado? Hanggang na ngayon, tinatanong ko pa rin ang sarili ko. Pag-ibig ba yung tawag doon? O gutom lang talaga ako sa atensyon ng isang taong nakakakita sa akin bilang Marina at hindi bilang asawa ng nawawalang seaman? Dapat pala hindi na ako pumayag nung Sabadong yon. Siguro kung sinabi ko na lang na kaya ko na, o kaya'y naghanap na lang ako ng ibang mag-aayos ng bintana, baka hindi umabot sa ganito. Pero ang daling sabihin ngayon, di ba? Ngayong alam ko na ang dulo. Pero nung mga oras na yon, ang tanging alam ko lang ay ang katahimikan sa bahay na mas mabigat pa sa semento. Maaga siyang dumating. Hindi pa nga ako nakakapag-almusal. Nandoon na siya sa labas, bit-bit ang isang maliit na toolbox na gawa sa kahoy. May isang button na kulang yung suot niyang kupas na t-shirt at nakita ko yung puti niyang sando sa loob. May amoy siya ng araw at ng luma. Yung amoy ng taong galing sa trabaho pero malinis ang kalooban. "Marina, yung bintana," sabi niya. Tinuro yung kusina. "Pasok ka, Elias. Nakapagsaing na ako," sagot ko. Habang kinakalikot niya yung lock ng bintana, pinapanood ko siya mula sa hapagkainan. Ang liit lang ng kusina namin. Kapag nandoon siya, parang sumisikip ang mundo, pero sa paraang hindi nakakasakal. Nakita ko ang mga pilat sa likod ng palad niya. Maliliit na puting linya mula sa mga talim ng yero at makina. Tatlo silang magkakatabi sa may hintuturo niya. Naalala ko, minsan ding umuwing may sugat si Gabriel, pero laging nagmamadali, laging gustong gamutin agad para makabalik sa dagat. Si Elias, parang hinahayaan lang niya yung mga pilat na magkwento ng buhay niya. Masyado nang kinakalawang yung tornilyo. Kaya pala, kahit ilak mo, konting tulak lang, bubukas na. Sabi niya habang hindi tumitingin sa akin, "Buti na lang napansin mo. Mag-isa pa naman akong natutulog dito sa baba, yung mga bata sa taas," sabi ko. Napatigil siya sa pagpukpok. Tumingin siya sa akin. "Mag-isa ka lang dito sa baba?" Tumango ako. Simula nung mawala si Gabriel, parang hindi ko kayang matulog sa kwarto namin sa taas. Masyadong malaki. Masyadong tahimik. Dito na lang ako sa sofa. Hindi siya nagsalita agad. Binalik niya ang atensyon sa bintana. Pero mas mabagal na ang bawat kilos niya. Hindi ka dapat nag-iisa sa ganitong panganib, Marina. Maraming masamang loob. Lalo na't alam nilang walang lalaki rito. Sanay na ako, Elias. 4 na buwan na. Sabi ko. Pilit na tumatawa ng mahina. Pero yung tawa ko, parang nabasag lang sa hangin. Lumapit siya sa akin pagkatapos niyang ayusin ang lock. Amoy bakal ang mga kamay niya. "Hindi ka dapat nasasanay sa hirap, Marina. Tao ka, hindi ba to?" Sa sandaling yon, pumasok si Sofia, yung panganay ko. 15 taon na siya at sa edad na yon, ang talas na ng pakiramdam ng mga bata. Tumigil siya sa may pintuan. Tiningnan si Elias, tapos tiningnan ako. May kung anong dumaan sa mga mata niya. Hindi galit, pero pagtataka. "Uncle Elias, nandito po pala kayo," sabi ni Sofia. Lumapit siya at nagmano. "Inayos ko lang yung bintana niyo, Sofia. Baka pasukin kayo ng magnanakaw." Sagot ni Elias. Bumalik ang boses niya sa pagiging uncle. "Salamat po. Tay, kailan po ba babalik si Papa?" Biglang tanong ni Sofia habang nakatingin sa akin. Parang may sumuntok sa sikmura ko.
Iyon ang tanong na laging nakasabit sa itaas ng ulo namin na parang kutsilyo. Tiningnan ko si Elias. Nakita ko ang pagigting ng panga niya. Darating din ang papa mo, Sofia. Malakas yun. Hindi yung pababayaan ng Diyos sa ko ba sabi ko. Pero alam kong kahit ako, hindi ko na masyadong naniniwala sa sarili kong boses. Nung umalis si Sofia para maligo, naiwan kaming dalawa ni Elias sa kusina. Ang bigat ng hangin. Parang bawat hininga ko, naririnig niya. Marina, tawag niya. Sobrang hina, parang bulong lang. Bakit, Elias? Yung sinabi ni Sofia, alam kong masakit. Lumapit siya ng isang hakbang. Sobrang lapit na nararamdaman ko na yung init na lumalabas sa katawan niya. Gusto ko lang malaman mo na kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan. Hindi ko kayo pababayaan. Tumingala ako sa kanya. Gusto ko sanang magpasalamat. Gusto ko sanang sabihin na, Elias, wag, baka kung anong isipin nila. Pero ang lumabas sa bibig ko ay isang tanong na matagal ko nang kinikimkim. Bakit mo to ginagawa, Elias? Kapatid mo si Gabriel. Pero alam nating lahat na hindi kayo magkasundo. Bakit ka nagpapakahirap sa amin? Hindi siya sumagot gamit ang salita. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kamay niya. Yung kamay na may mga pilat. Yung kamay na amoy bakal. Inakala ko nahahaplusin niya ang mukha ko. At sa totoo lang, nung sandaling yon, hindi ako aatras. Handa akong tanggapin yung haplos na yon, kahit alam kong kasalanan. Pero tumigil ang kamay niya sa ere. Ilang pulgada lang ang layo sa pisngi ko. Nakita ko ang panginginig ng mga daliri niya. Isang pigil na emosyon na mas malakas pa sa anumang hawak. Dahil bago pa siya naging asawa mo, nakita na kita, Marina. Nakita ko na kung gaano kakabuting tao. At masakit sa akin na nakikita kang unti-unting nalalanta dahil sa kakahintay sa taong baka hindi na talaga darating. Napatulala ako. Ang sakit ng sinabi niya, pero ang tamis din sa pandinig. Isang katotohanang ayaw kong harapin, na ibinato niya sa mukha ko nang may kasamang pagmamahal. Biglang may tumunog sa labas, isang tricycle na huminto. Mabilis kaming lumayo sa isa't isa. Inayos niya ang kanyang toolbox at ako naman ay biglang naghugas ng mga pinggang malinis na naman. Aalis na ako, sabi niya, hindi na tumingin sa akin. Nung lumabas siya ng pinto, naiwan akong nakatayo sa gitna ng kusina. Tiningnan ko yung lock ng bintana na inayos niya. Maayos na. Ligtas na ako sa magnanakaw mula sa labas. Pero paano yung magnanakaw na nasa loob na? Yung magnanakaw na unti-unting ninanakaw ang katapatan ko sa asawa ko? Paano ko ilolok ang puso ko laban sa isang lalaking ang tanging kasalanan lang ay ang iparamdam sa akin na buhay pa ako? Hanggang ngayon, tinatanong ko ang sarili ko, nung sandaling muntik na niya akong hawakan, bakit hindi ako natakot? Bakit mas natakot ako nung binaba niya ang kamay niya at umalis siya? Nung mga gabi pagkatapos nung nangyari sa bintana, hindi na ako makatulog ng diretsyo. Alam niyo yung pakiramdam na parang may nakabantay sa'yo. Kahit mag-isa ka lang, hindi multo, kundi yung sarili mong budhi. Nakahiga ako sa sofa, nakatingin sa kisaming inayos ni Elias, at naiisip ko, bakit ba ang daling maging masama kapag ang pakiramdam ay tama? Tuwing linggo, nagsisimba kami ng mga bata. Iyon ang tanging oras na nararamdaman kong normal pa rin ang pamilya namin. Nakasuot ako ng maayos na damit, nakapusod ang buhok, nagdarasal. Pero habang nakaluhod ako sa harap ng altar, ang tinitingnan ko ay hindi ang krus. Ang hinahanap ng mga mata ko ay yung likod ng isang lalaki na alam kong laging nasa huling hilera ng mga upuan. Si Elias. Hindi siya lumalapit sa unahan. Parang nararamdaman niya na hindi siya karapat-dapat doon sa harap. O baka ayaw niya lang mapansin ng mga santos. Pero nandoon siya. Laging nandoon. At sapat na sa akin na malaman na humihinga kami sa loob ng iisang silid. Isang hapon, pumunta ako sa palengke.
Kailangan kong bumili ng gamot para kay Sofia dahil sinisipon. Habang naglalakad ako sa gitna ng siksikan, naramdaman ko yung isang pamilyar na presensya sa likuran ko. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino. Marina, tawag niya. Tumigil ako sa tapat ng tindahan ng mga tuyo. Paglingon ko, nandoon siya. May bitbit siyang plastik ng mga gamit sa talyer at yung suot niyang t-shirt ay may butas sa may balikat. Isang maliit na butas na parang gusto kong sulutin para ayusin. Elias, napadalaw ka? Tanong ko. Pilit na pinapakalma ang boses ko sa gitna ng ingay ng palengke. May kinuha lang na piyesa, sabi niya. Balita ko, may sakit si Sofia? Nagtaka ako. Paano mo nalaman? Nakita ko si Liza sa kanto kanina. Nabanggit niya? Sagot niya. Iniwas niya ang tingin niya at kumuha ng isang maliit na bote ng vitamins sa bulsa niya. Para sa kanya. Maganda yan para lumakas ang katawan niya. Tiningnan ko yung bote. Alam kong mahal ang bitamina na yon. Alam kong ilang araw na trabaho sa talyer ang katumbas niyan. Elias, hindi mo naman kailangang gawin to. Nakakahiya na, sabi ko. Pero kinuha ko pa rin. Doon uli nangyari. Nung mag-abot ang mga kamay namin, hindi siya bumitaw agad. Sa gitna ng palengke, sa gitna ng mga taong nagtatawaran at nagkakagulo, parang may pader na humarang sa aming dalawa. Marina, hindi ako tumutulong dahil kailangan mong bayaran. Bulong niya. Mas malapit na siya ngayon. Naamoy ko yung pinaghalong pawis at yung pamilyar na amoy ng krudo. Tumutulong ako dahil ayaw kong makita kang nauubos. Nauubos? Tanong ko. Oh, parang kandila na pilit na nagniningas kahit wala ng mitsa. Marina, tao ka lang. May hangganan din ang pagiging matatag. Gusto ko siyang saktan nung sandaling yon. Gusto ko siyang sigawan at sabihing wala siyang alam. Pero ang totoo, siya lang ang tanging nakakaalam. Siya lang ang tanging nakakakita na yung Marina na kilala ng lahat ay isang maskara na lang na malapit ng mahulog. Kailangan ko nang umuwi, sabi ko, mabilis na tumalikod. Pero nung hapon na yon, habang naglalakad ako pa uwi, nasalubong ko si Liza, ang matalik kong kaibigan. Nakasandal siya sa bakod nila, paypay ng paypay, at may kakaibang ngiti sa mga labi. Hoy Marina, nakita ko kayo sa palengke ni Elias ha? Sabi niya. Hindi galit ang tono niya, kundi may halong panunukso na nakakatakot. Nag-abot lang siya ng vitamins para kay Sofia. Depensa ko agad. Vitamins? O baka naman atensyon? Lumapit si Liza at bumaba ang boses. Marina, kaibigan mo ako. Alam ko yung hitsura ng babaeng nag-aalala. At alam ko rin yung hitsura ng babaeng nagsisimula ng mabuhay muli ang dugo. Mag-iingat ka. Ang mga mata sa barangay na to mas matalas pa sa kutsilyo ni Aling Cora. Hindi ako nakasagot. Nagdire-diretso ako sa loob ng bahay at isinarado ang pinto. Hinihingal ako na parang galing sa takbo. Ipinatong ko yung vitamin sa lamesa. Tiningnan ko yung bote. Bakit ba parang bawat kilos ko may nakamasid? Bakit ba parang kasalanan ng tumanggap ng tulong? Nung gabi, habang pinapainom ko si Sofia ng gamot, tiningnan niya ako ng matagal. Yung mga mata niya, parang mga mata ni Gabriel, mapanuri, malalim. Nay, bakit po laging si Uncle Elias ang tumutulong sa atin? Nasaan po ba yung ibang mga kapatid ni Papa? Tanong niya. Napatigil ako sa paghimas sa buhok niya. Kasi siya lang ang malapit dito, Sofia. Alam mo naman ang pamilya ng Papa mo, abala sa kani-kanilang buhay. Pero Nay, bakit parang iba siyang tumingin sa inyo? Muntik ko nang mabitawan yung baso ng tubig. Anong ibig mong sabihin? Wala lang po. Parang mas masaya kayo kapag nandyan siya. Hindi na kayo masyadong umiiyak sa gabi? Hindi ako nakasagot. Hinalikan ko na lang siya sa noo at sinabihang matulog na. Pero nung bumaba ako sa sala, doon ako napaupo sa dilim. Totoo ba? Mas masaya ba ako? O baka naman yung saya na yun ay isang uri lang ng lason na dahan-dahang pumapatay sa alaala ni Gabriel? Kinuha ko yung cellphone ko. Binuksan ko yung drafts.
Doon ko isinusulat lahat ng gusto kong sabihin, pero hindi ko kayang ipadala. Elias, salamat sa vitamins. Pero please, huwag ka na munang lumapit. Natatakot na ako, hindi sa ibang tao, kundi sa sarili ko. Itinaas ko ang daliri ko sa send, pero hindi ko itinuloy. Isinara ko yung phone at ipinikit ang mga mata ko. Pero sa bawat pagpikit ko, nararamdaman ko pa rin yung init ng kamay niya sa palengke. At yung mas malalang katotohanan na sa bawat pintig ng puso ko, parang unti-unti nang nabubura yung pangakong binitiwan ko sa harap ng altar. 10 taon na ang nakakaraan. Hanggang kailan ko kayang labanan ang sarili ko? At paano kung isang araw, hindi ko na gustong lumaban? Minsan iniisip ko, ang tukso ay hindi dumarating na parang magnanakaw na may dalang armas. Hindi siya nakakatakot sa simula. Dumarating siya na parang banayad na ambon. Yung hindi mo mapapansin na basa ka na pala hanggang sa giniginaw ka na. 5 buwan na nung mawala si Gabriel. 5 buwan na ang tanging kasama ko sa gabi ay ang tunog ng bentilador na kailangan pang pukpukin para umikot at ang sarili kong mga buntong hininga. Doon ko naintindihan na ang pinakamahirap na bahagi ng paghihintay ay hindi yung hindi mo alam kung kailan siya babalik, kundi yung unti-unti mo nang nakakalimutan kung bakit ka pa naghihintay. Isang hapon, nasira yung kalan namin. Amoy gaso lang buong kusina at natatakot akong sindihan baka sumabog. Wala akong ibang matakbuhan kundi si Elias. Alam niyo ba yung pakiramdam na nahihiya ka na, pero sa loob-loob mo, natutuwa ka kasi may dahilan ka na naman para tawagin siya? Iyon ang pinakamabigat na kasalanan ko, ang gumawa ng rason para makasama siya. Dumating siya, bitbit ang mga luma niyang gamit. Napansin ko nung araw na yon, may 3 bagay kay Elias na hindi ko makalimutan. Una, yung amoy ng gas sa balat niya, mabagsik pero totoo. Pangalawa, yung paraan ng pagpunas niya ng pawis gamit ang likod ng kamay niya na nagiiwan ng mantsa ng uling sa noo niya. At pangatlo, yung kuwelyo ng t-shirt niya na sobrang nipis na sa kalumaan, parang kahit anong oras ay mapupunit na. Marina, lumayo ka muna rito. Baka mapaso ka. Sabi niya habang nakaluhod sa tapat ng kalan. Ayos lang, Elias. Gusto ko lang makita kung paano ginagawa. Pagsisinungaling ko. Gusto ko lang siyang panoorin. Gusto ko lang maramdaman na may ibang tao sa kusina ko. Minsan, ang kailangan lang ay konting linis. Natabunan na ng dumi kaya hindi na lumalabas ang apoy. Paliwanag niya. Tumingala siya sa akin at sa posisyon namin, siya na nakaluhod, ako na nakatayo. Parang may ibang kuryente na dumaloy sa hangin. Parang tao lang, no? Kapag masyado ng maraming dumi o bigat sa loob, hindi na lumalabas yung ningas. Bulong ko. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi yon. Siguro dahil pagod na akong magpanggap. Tumigil siya sa pagpihit ng wrench. Inilapag niya ang gamit niya at umupo ng maayos sa sahig. Ano bang bigat ang nararamdaman mo, Marina? Tungkol ba kay Gabriel? Umiling ako. Umupo rin ako sa sahig. Sa tapat niya. Hindi ko na inisip kung marumi yung duster ko o kung makikita kami ng kapitbahay sa bintana. Hindi lang kay Gabriel, Elias. Tungkol sa akin. Tungkol sa bahay na to. Parang nakakalimutan ko na kung sino ako. Ako na lang ba yung babaeng naghihintay? Wala na ba akong ibang silbi? Tumingin siya sa akin ng matagal. Yung tingin na parang hinuhubaran ng kaluluwa ko. Para sa akin, Marina, hindi ka lang babaeng naghihintay. Ikaw ang pinakamalakas na taong nakilala ko. Pero kahit ang pinakamalakas, kailangan din ng mapaghihingahan. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ko. Sa pagkakataong ito, hindi aksidente. Sinadya niya. Hinawakan niya ang palad ko, yung palad kong magaspang dahil sa paglalaba at pagtatahi. Yung mga daliri niyang puno ng grasa, dahan-dahang gumapang sa pagitan ng mga daliri ko. Mainit. Sobrang init. Elias, bulong ko, pero hindi ko binawi ang kamay ko. Alam kong mali to, Marina. Alam ko ang iniisip mo, pero sa loob ng maraming taon, nanonood lang ako sa malayo.
Nakikita ko si Gabriel na binabaliwala ka. Nakikita ko ang pamilya Santos na ginagawa kang katulong. At ngayong wala siya, hindi ko na kayang panoorin ka lang na nagdurusa. Lumapit siya sa akin. Ramdam ko na ang hininga niya sa mukha ko. Amoy mentol na candy at sigarilyo. Isang hakbang na lang, isang galaw na lang, at lalampas na kami sa hangganang hindi na pwedeng balikan. Marina? Nay? Biglang bumukas ang pinto sa labas. Si Sofia. Mabilis naming binitawan ang kamay ng isa't isa. Halos matumba si Elias sa pagmamadaling makuha muli ang wrench niya. Ako naman, tumayo agad at nagkunwaring nag-aayos ng buhok. Pumasok si Sofia sa kusina. Tiningnan niya kaming dalawa. May kakaibang talas sa kanyang mga mata. Isang uri ng suspetsang hindi ko kayang tagalan. Uncle Elias, gabi na po ah? Hindi pa po ba tapos yung kalan? Tanong ni Sofia. Ang lamig ng boses niya. Tapos na, Sofia. Sinisigurado ko lang na hindi na aamoy gas, sabi ni Elias, habang mabilis na nililigpit ang mga gamit niya. Hindi na siya tumingin sa akin. Sige Marina, mauna na ako. Sofia, mauna na ako. Nung makaalis si Elias, naiwan ang katahimikan na mas nakakabingi pa sa pagsabog. Tiningnan ako ni Sofia habang naglalagay siya ng libro sa lamesa. Nay, bakit po kayo nakaupo sa sahig kanina? Tanong niya nang hindi tumitingin sa akin. Ano kasi? May hinahanap akong turnilyo na nahulog. Pagsisinungaling ko, ang pait ng lasa ng bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Alam niyo po ba ang sabi sa school? Sabi ni Sofia habang binubuklat ang notebook niya. Ang pagsisinungaling daw ay nagsisimula sa maliliit na bagay hanggang sa maging malaking takip para sa isang maling gawa. Napatigil ako. Hindi ko alam kung sermon ba yun o babala. Pero nung gabing yon, habang nakahiga ako sa sofa, hindi ko na mapigilang umiyak. Mali. Alam ko namang mali. Pero bakit sa tuwing hawak ni Elias ang kamay ko, nararamdaman kong may karapatan din akong maging masaya? Bakit kailangang maging ganito kahirap ang pumili sa pagitan ng asawang hindi ko alam kung nasaan at ang lalaking nandiyan para saluhin ako sa bawat pagkadapa ko? Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin, kung hindi dumating si Sofia nung sandaling yon, ititigil ko ba si Elias? O hahayaan ko ang sarili kong lamunin ng init na matagal ko nang hindi nararamdaman? Ang hirap, kasi habang lumalalim ang gabi, lalong lumilinaw ang isang bagay. Hindi na ako natatakot na mabuking. Natatakot ako na baka tumigil si Elias sa pagsubok na buksan ang pintuan ng puso ko. Ang hirap aminin. Pero may mga araw noon na mas gusto ko pang wag nang bumalik si Gabriel. Alam kong kasalanan. Alam kong dapat akong sunugin sa impyerno dahil sa iniisip ko, pero iyon ang totoo. Kasi kapag bumalik si Gabriel, babalik ako sa pagiging anino. Babalik ako sa pagiging asawang tagapaghintay lang. Pero kay Elias, parang may nakakakita sa akin na buhay pa ako. Isang hapon, naglalaba ako sa likod ng bahay. Alam niyo yung paglalaba na nakakangalay sa likod? Yung kuskus ka ng kuskus hanggang sa mamula na yung mga palad mo sa hapdi ng sabon? Doon ako inabutan ni Elias. 3 bagay ang napansin ko sa kanya nung araw na yun na hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa isip ko. Una, yung maliit na punit sa bulsa ng suot niyang kupas na maong. Isang punit na parang matagal na niyang hinahayaang nandoon. Pangalawa, yung bakas ng uling sa gilid ng leeg niya, marahil mula sa talyer. At pangatlo, yung amoy niya. Hindi na lang basta krudo, kundi amoy ng bagong tabas na damo. Siguro ay galing siya sa paglilinis ng bakuran sa kung saan. Hayaan mo na yan, Marina. Ako na ang magbabanlaw. Sabi niya, sabay kuha ng palanggana. Elias, wag na. Nakakahiya. Galing ka sa trabaho. Pagtanggi ko. Pero ang totoo, gusto ko nang bumigay yung mga braso ko sa pagod. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hanggat nandito ako, hindi ka mag-iisa. Maikli niyang sagot. Tumayo ako para magpunas ng kamay. Habang pinapanood ko siyang magbanlaw, nakita ko yung mga ugat sa braso niya na lumilitaw sa bawat piga ng damit.
Doon ko naramdaman yung matinding inggit kay Gabriel. Bakit ang daling makuha ni Gabriel ang lahat? Ang respeto ni Aling Cora, ang pangalan ng pamilya, ang pagmamahal ko. Samantalang si Elias, na laging nandoon para mamulot ng mga basag na piraso ng buhay namin, ay laging itinuturing na wala lang. Bakit ka ganyan, Elias? Tanong ko habang nakasandal sa pader. Bakit ang bait mo sa amin, kahit na hindi ka naman tinuturing na pamilya ni na Aling Cora? Tumigil siya sa pagpiga. Hindi siya tumingin sa akin, pero nakita ko ang paglunok niya. Dahil nung bata pa tayo, Marina, nung bago ka pa lang dito sa barangay, ikaw lang ang kaisa-isang tao na ngumiti sa akin ng walang halong pandidiri. Lahat sila, anak sa labas ang tingin sa akin. Pero ikaw, inabutan mo ako ng tubig nung naglalaro kami ng basketball. Maliit na bagay para sa'yo, pero para sa akin, yun ang unang beses na naramdaman kong tao rin ako. Napatulala ako. Isang baso ng tubig? 10 taon na ang nakakalipas. Hindi ko na maalala yon. Pero sa kanya, yun ang naging pundasyon ng lahat. Elias, lumapit ako sa kanya. Sana naging iba na lang ang sitwasyon. Sana hindi ganito. Dito na nangyari yung hindi ko na mapigilan. Inabot niya ang kamay ko. Yung kamay kong basa pa ng sabon at kulubot sa tubig. Hindi niya lang hinawakan. Inilapit niya ang kamay ko sa mukha niya at ipinikit ang mga mata niya. Ramdam ko yung gaspang ng balat niya sa likod ng palad ko. Marina, araw-araw kong hinihiling na sana ako na lang siya. Sana ako na lang yung hinihintay mo. Sana ako na lang yung may karapatang humawak sa'yo ng ganito. Bulong niya. Sa sandaling yun, wala si Gabriel sa isip ko. Wala si Sofia. Wala si Aling Cora. Ang tanging naramdaman ko lang ay ang pintig ng puso ni Elias na parang tumatagos sa balat ko. Humiwalay ako ng konti, pero hindi para lumayo, kundi para tingnan siya sa mga mata. At doon, sa likod ng bahay, sa gitna ng mga basang damit at amoy ng perla, nagdikit ang mga noo namin. 1 pulgada na lang, 1 hinga na lang. Nay, Uncle Elias, may sulat po galing sa kumpanya ni Papa. Boses ni Sofia. Mula sa loob ng bahay, tumatakbo siya patungo sa amin. Mabilis kaming naghiwalay. Parang napaso si Elias sa pagkakahawak sa akin. Kinuha ko agad ang isang t-shirt at nagkunwaring isinasabit ito sa sampayan kahit baliktad. Pumasok si Sofia sa likuran, hinihingal, hawak ang isang puting sobre. Nay, sabi nung kartero, importante raw po ito. Baka may balita na kay Papa. Nanginginig ang mga kamay ko nung kinuha ko yung sobre. Tumingin ako kay Elias. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Takot na baka ang sulat na yon ang magtatapos sa mundong dahan-dahan naming binubuo. Binuksan ko ang sobre. Binasa ko ang bawat salita. Pero parang lumulutang ang paningin ko. Investigation is ongoing. Possible leads on the whereabouts of the crew. Coordination with local authorities. Wala pa rin kasiguraduhan. Buhay o patay, hindi pa rin alam. Pero may isang linyang nagpatigil sa akin. Some survivors have been spotted in a remote coastal village. Nay, anong sabi? Buhay po ba si Papa? Tanong ni Sofia. Ang laki ng pag-asa sa kanyang mga mata. Tumingin ako kay Sofia, tapos tumingin ako kay Elias. Si Elias ay nakatayo lang doon. Basang-basa ang mga kamay, naghihintay ng hatol. Hindi pa nila alam, Sofia. Pero may posibilidad, sagot ko. Ang boses ko, parang hindi sa akin. Parang galing sa ilalim ng lupa. Nyakap ako ni Sofia sa tuwa. Pero sa ibabaw ng balikat ng anak ko, nakita ko ang mukha ni Elias. Isang mukhang puno ng sakit at pagsisisi. At doon ko na itanong sa sarili ko, sino ba ang mas gusto kong makita sa pinto? Ang asawa kong 4 na buwan nang nawawala? O ang lalaking kasama ko lang kanina na nagparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa? Gusto kong maging masaya para kay Sofia. Gusto kong magdasal na sana ay buhay si Gabriel. Pero bakit ang tanging nararamdaman ko ay ang tindi ng takot na baka matapos na ang lahat ng to? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masagot. Pag-ibig ba yung tawag sa nararamdaman ko kay Elias?
O isa lang ba itong uri ng pagtataksil na pilit kong binibigyan ng katwiran dahil sa sobrang kalungkutan? Ang hirap magpanggap na masaya ka sa balitang dapat ay ikinatuwa mo. Iyon ang pinakamabigat na dusa, yung kailangan mong nangungumiti dahil nakatingin ang anak mo, pero sa loob-loob mo, parang gumuho na ang kaisa-isang tulay na nagdudugtong sa'yo sa kaligayahan. Nung gabing dumating ang sulat, hindi na nag-atubili si Sofia. Halos ilibot niya sa buong barangay ang balita. Buhay si Papa! May nakakita sa kanila. Iyon ang sigaw niya. At sa bawat bati ng mga kapitbahay, bawat salamat sa Diyos, parang may unti-unting namamatay sa loob ko. Sana masaya ako. Pero bakit ang tanging nararamdaman ko ay takot? Tatlong detalye ang hindi ko makalimutan kay Elias nung gabing yon bago siya umalis sa likod bahay namin. Una, yung mantsa ng kalawang sa laylayan ng t-shirt niya mula sa pagkakadiit sa palanggana, bakas ng pagtulong na nauwi sa wala. Pangalawa, yung pamumula ng mga mata niya, hindi dahil sa pag-iyak, kundi dahil sa pagpipigil na huwag akong tingnan ng matagal sa harap ni Sofia. At pangatlo, yung isang pirasong barya na paulit-ulit niyang pinaglalaruan sa loob ng bulsa niya. Isang tunog ng bakal sa bakal na parang nagsasabing, "Tapos na, balik na tayo sa dati." "Sige Marina, mauna na ako. Masaya ako para sa inyo," maikli niyang sabi. Hindi man lang niya ako hinawakan, ni hindi niya dinampian ang balikat ko. Naglakad siya palayo ng hindi lumilingon at naramdaman ko ang lamig ng hangin sa pwestong kakatayo lang niya kanina. Nung gabi na yon, hindi ako makatulog. 2:00 na ng madaling araw, nakaupo pa rin ako sa sofa. Tinititigan ko yung sulat na nakapatong sa lamesa. Parang nanunumbat yung puting papel. "Asawa ka ni Gabriel," sabi nung papel. "Huwag mong kalilimutan." Biglang may kumatok sa pinto. Mahina lang. 3 sunod-sunod na katok na parang nag-aalinlangan. Alam ko kung sino yon. Kahit hindi ako tumingin sa butas ng pinto, alam ko ang bigat ng mga yapak na yon. Pagbukas ko, nandoon si Elias. Basang-basa siya ng pawis, hinihingal, parang galing sa malayo. Pero alam ko, hindi siya galing sa malayo. Marahil ay nakatambay lang siya sa kanto, nag-iisip, nagtatalo ang isip kung lalapit ba o hindi. "Bakit ka nandito, Elias? Gabi na," bulong ko. "Hindi ako makahinga, Marina. Parang sasabog ang dibdib ko," sabi niya. Pumasok siya sa loob nang hindi ko pinapahintulutan, pero hindi ko rin siya pinigilan. Isinara ko ang pinto. Sa dilim ng sala, na ang tanging ilaw lang ay ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, hinarap niya ako. "Anong gagawin natin?" tanong niya. Ang boses niya, punong-puno ng desperasyon. "Kapag bumalik si Gabriel, paano na ako? Paano na tayo?" "Walang tayo, Elias, pagsisinungaling ko." Iyon ang pinakamasakit na salitang binitiwan ko sa buong buhay ko. Kapatid mo siya, asawa ko siya. Ang nangyari sa atin, dapat nang kalimutan yon. Kalimutan? Lumapit siya sa akin. Naamoy ko muli yung krudo, yung pawis, at yung pamilyar na amoy ng lalaking nagparamdam sa akin na mahalaga ako. "Paano ko kakalimutan yung paraan ng pagtingin mo sa akin nung inayos ko yung bubong? Paano ko kakalimutan yung init ng kamay mo nung naglalaba ka? Marina, hindi ako bato. Alam kong naramdaman mo rin." "Nararamdaman ko rin, Elias, pero anong magagawa ko?" Napasigaw ako ng pabulong. Nagsimula nang pumatak ang mga luha ko. Anak ko si Sofia. Ano ang sasabihin ko sa kanya na nung nawala ang tatay niya, pinalit ko yung tito niya? Na habang nagdurusa siya sa dagat, nagpapakasarap ako dito sa piling mo? Hinawakan niya ang magkabilang balikat ko. "Hindi tayo nagpakasarap, Marina. Nagdamayan tayo. Nagsaluhan tayo sa hirap. Hindi mo ba nakikita? Siya ang nawala, pero ako ang nanatili." Doon ako bumigay. Isinandal ko ang noo ko sa dibdib niya. Naririnig ko ang mabilis na tibok ng puso niya. Isang ritmo na mas totoo kaysa sa anumang sulat na galing sa kumpanya. Takot na takot ako, Elias. Hikbi ko. Natatakot ako na kapag bumalik siya,
Kailangang mamatay muli ang Marina na nahanap mo. Kailangan ko ulit maging anino at hindi ko alam kung kaya ko pa. Dahan-dahan niyang itinaas ang baba ko. Sa pagkakataong ito, wala nang Sofia na humahadlang. Wala nang ulan na nagtatago ng aming damdamin. Sa gitna ng dilim, hinalikan niya ako. Hindi yon katulad ng mga halik sa pelikula. Halik yon ng dalawang taong nalulunod at sumusubok na kumuha ng huling hininga. Lasang luha, amoy pagsisisi. Pero sa kabila ng lahat ng yon, iyon ang pinakamasarap na pakiramdam na naranasan ko sa loob ng 10 taon. Isang halik na nagbubura sa bawat sakripisyo, bawat hirap at bawat gabi ng pag-iisa. Pero sa gitna ng sandaling yon, may narinig kaming kaluskos sa itaas ng hagdan. Mabilis kaming naghiwalay. Tumingala ako. Nandoon si Sofia. Nakatayo sa dilim, hawak ang kanyang cellphone. Hindi ko makita ang mukha niya dahil sa dilim, pero nakita ko ang liwanag ng screen ng phone niya na nakatutok sa amin. Nay, isang salita lang, pero parang gumuho ang buong mundo ko sa tunog ng boses na yon. Hindi yun boses ng nagtatanong. Boses yun ng isang anak, nakakasaksi lang sa pagkamatay ng kanyang respeto sa kanyang ina. Hindi nakapagsalita si Elias. Mabilis siyang lumabas ng pinto, hindi na lumingon. Naiwan akong mag-isa sa sala, nakatingala sa anak kong na ngayon ay estranghero na sa paningin ko. Anong gagawin ko? Paano ko ipapaliwanag sa 15 taong gulang na bata na ang nanay niya ay naghahanap lang ng konting init, na ang salawahan na tawag nila ay minsan bunga lang ng sobrang panlalamig? Ang huling naisip ko bago ko narinig ang pagbagsak ng pinto ng kwarto ni Sofia sa itaas ay ito. Buhay si Gabriel. Babalik siya. Pero sa gabing yon, na-realize ko na wala na siyang babalikang pamilya. Kasi sa isang halik, sinunog ko na ang lahat ng tulay na maaari niyang lakaran pabalik sa akin. Hanggang ngayon, tinatanong ko ang sarili ko, kung alam ko bang nandun si Sofia, ititigil ko ba si Elias? O hahayaan ko pa rin ang sarili kong mabulag ng sandaling ligaya, kahit ang kapalit ay ang buong buhay ko? Ang katahimikan pala ang pinakamabasag tengang parusa na kayang ibigay ng isang anak sa kanyang ina. Walang sigaw, walang sumbatan, walang pagbabato ng gamit. Iyong gabi pagkatapos kaming makita ni Sofia na magkayakap at magkahalikan ni Elias, parang namatay ang lahat ng tunog sa loob ng bahay namin. 3 bagay ang hindi ko makalimutan sa sandaling iyon habang nakatayo si Sofia sa itaas ng hagdan. Una, yung puting knuckle ng mga daliri niya sa sobrang higpit ng kapit sa hawakan ng hagdan. Parang doon lang siya kumukuha ng lakas para hindi mabuwal. Pangalawa, yung asul na liwanag mula sa screen ng cellphone niya na tumatama sa luhaan niyang pisngi na nagmumukhang multo sa dilim. At pangatlo, yung amoy ng sunog na katol na kanina pa pala upos sa sulok na tila nagsisilbing insenso sa lamay ng aming pamilya. Sofia, anak, ang tanging lumabas sa bibig ko. Garalgal, basag. Hindi siya sumagot. Tinitigan niya lang ako, isang tingin na punong-puno ng pandidiri. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumalikod at pumasok sa kwarto niya. Narinig ko ang paglak ng pinto. Isang click na parang bumaril sa puso ko. Naiwan akong mag-isa sa sala. Tiningnan ko ang pinto kung saan lumabas si Elias. Gusto ko siyang habulin. Gusto kong sabihin sa kanya na, Elias, tulungan mo ako. Nasira na ang lahat. Pero alam kong hindi na pwede. Sa sandaling naglapat ang mga labi namin, tinapos na namin ang karapatan naming humingi ng tulong sa isa't isa ng walang halong dungis. Naupo ako sa sofa, sa mismong pwesto kung saan ako hinalikan ni Elias. Doon ko naramdaman ang matinding panginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa realization. Buhay si Gabriel. Babalik siya. At ang unang sasalubong sa kanya ay ang balitang ang tapat niyang asawa ay nahulog sa bisig ng sarili niyang kapatid. Anong uri akong ina? Anong uri akong babae? Hindi ko na malayang nakatulog pala ako sa sofa.
Nagising ako ng mag-uumaga na dahil sa ingay sa labas. Si Aling Cora, "Marina, Marina, buksan mo ang pinto. May tawag galing sa Maynila." Sigaw ng biyenan ko habang kinakalampag ang gate. Mabilis akong tumayo. Inayos ang gusot-gusot kong duster at pinilit na magmukhang galing sa mahimbing na tulog. Binuksan ko ang pinto. Nandoon si Aling Cora, hingal na hingal. Ang laki ng ngiti sa mukha. Isang ngiting bihirang-bihira kong makita. Nakausap ko ang kumpanya. Sigurado na, Marina. Isa si Gabriel sa mga nailigtas sa liblib na nayon sa Somalia. Papunta na sila sa Kenya ngayon at sa susunod na linggo, pauuwiin na sila. Dapat ay tumalon ako sa tuwa. Dapat ay niyakap ko ang biyenan ko. Pero ang tanging naramdaman ko ay ang paglamig ng aking mga kamay. "Salamat sa Diyos, Inay." Ang tanging nasabi ko. Parang tuyong-tuyo ang lalamunan ko. "O bakit parang hindi ka masaya?" "Namumutla ka," sabi ni Aling Cora. Biglang sumingkit ang mga mata. "Nasaan si Sofia? Nasaan ang mga bata? Dapat ay malaman nila ito agad." "Nandun po sa taas, Inay." "Natutulog pa," sabi ko. "Gisingin mo. Magluluto tayo. Magpapamisa tayo sa linggo." Umakyat ako sa taas ng parang pasa ng buong mundo. Huminto ako sa tapat ng pinto ni Sofia. Kumatok ako ng mahina. "Sofia, anak, buksan mo to. May magandang balita. Ang papa mo, babalik na siya," sabi ko. Katahimikan. "Sofia." Dahan-dahang bumukas ang pinto. Lumabas si Sofia. Namamaga ang mga mata niya, gusot ang buhok, at nakasuot pa rin ng damit na suot niya kagabi. Tiningnan niya ako ng diretso sa mata. Walang emosyon. Parang wala siyang kaharap. "Narinig ko po si Lola. Babalik na si Papa," sabi niya. Ang lamig ng boses niya, mas malamig pa sa tubig sa dagat. "Anak, tungkol dun sa nakita mo kagabi, huwag niyo na pong ituloy, Nay." Putol niya sa akin. "Wala akong nakita. Wala akong narinig. Para kay Papa, magpapanggap ako. Pero huwag niyo pong asahan na titingin pa ako sa inyo tulad ng dati." Nilagpasan niya ako at bumaba siya para yakapin si Aling Cora. Narinig ko ang hagulgol ni Sofia sa balikat ng lola niya. Alam ko kung bakit siya umiiyak. Hindi lang dahil sa tuwa na babalik ang tatay niya, kundi dahil sa sakit na ang nanay niya ay hindi na ang taong hinahangaan niya. Nung hapong yon, pumunta si Elias sa talyer sa kanto. Nakita ko siyang dumaan sa harap ng bahay, nakasakay sa luma niyang motor. Huminto siya sandali, tumingin sa bintana namin. Nakita ko siya. At nakita rin siya ni Sofia na noon ay nagwawalis sa bakuran. Mabilis na pumasok si Sofia sa loob at ibinalibag ang pinto. Tumingin sa akin si Elias. Gusto niyang bumaba. Gusto niyang magpaliwanag. Pero itinaas ko ang kamay ko, isang senyas na huwag. Umiling ako habang may luha sa mga mata. Pinaharurot ni Elias ang motor niya palayo. Iyon ang unang beses na naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng salitang tapos na. Pero hindi pa pala tapos. Habang nagliligpit ako ng gamit sa kwarto namin ni Gabriel, ang kwartong 4 na buwan kong iniwasan, may nakita ako sa ilalim ng kama. Isang maliit na kahon. Binuksan ko ito, mga sulat. Hindi galing kay Gabriel, kundi mga sulat ni Elias para sa akin na hindi niya kailanman naibigay. Mga sulat na nagsasabing noon pa man, nung wala pa si Gabriel, mahal na niya ako. Nagsasabing kaya siya nagpabaya sa buhay ay dahil sa sakit na makita akong ikasal sa kapatid niya. Binabasa ko ang mga sulat nung biglang pumasok si Sofia. "Nay, may naghahanap sa inyo sa labas," sabi niya. Matigas ang tono. "Sino?" "Si Uncle Elias. May dala siyang mga gamit ni Papa na naiwan daw sa talyer nung huling bago ito mag-abroad." Napatakbo ako sa labas. Nandoon si Elias, may hawak na isang lumang backpack. Pero bago ko pa siya malapitan, nakita ko ang isang pamilyar na sasakyan na huminto sa harap ng gate namin. Isang puting van mula sa agency ng mga seaman. Bumukas ang pinto ng van. Isang lalaki ang bumaba. Payat, maitim,
May tungkod, pero hindi ako pwedeng magkamali. Si Gabriel. Tatlo kaming nakatayo sa tapat ng gate. Ako, si Elias na hawak ang backpack ni Gabriel, at si Sofia na biglang tumakbo patungo sa kanyang tatay. Papa! Sigaw ni Sofia. Napatingin sa amin si Gabriel. Ngumiti siya, isang nangiting puno ng hirap na pinagdaanan. Pero nung makita niya si Elias na nakatayo sa tabi ko, biglang nawala ang ngiti sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa akin, tapos kay Elias, tapos sa backpack na hawak ni Elias. Gabriel! Bulong ko, hindi siya sumagot sa akin. Sa halip, tumingin siya kay Elias. Salamat sa pagbabantay sa pamilya ko, Elias, sabi ni Gabriel. Ang tono ng boses niya, may kung anong talim na hindi ko maipaliwanag. Pero nandito na ako. Pwede mo nang bitawan ang mga bagay na hindi sayo. Hindi ko alam kung para sa backpack ba yung sinabi niya o para sa akin. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan ang tingin na ipinalitan ni na Gabriel at Elias nung hapon na yon. Isang tingin na nagsasabing alam ni Gabriel na may nagbago. Na kahit hindi pa ako nagsasalita, ramdam na niya ang amoy ng ibang lalaki sa kanyang tahanan. Anong gagawin ko? Paano ko yayakapin ang asawa ko kung ang puso ko ay kasunod ni Elias na dahan-dahang umaatras patungo sa dilim? Ang hirap palang yakapin ang taong dapat ay mahal mo. Kung ang bawat daliri niya sa balat mo ay parang nagtatanong, sino ang humawak sa'yo nung wala ako? Nung gabing bumalik si Gabriel, hindi naging masaya ang bahay namin. Oo, may mga kapitbahay na nagdala ng pansit, may mga nag-abot ng beer, at nandoon si Aling Cora na halos ayaw ng bitawan ng anak niya. Pero sa gitna ng lahat ng ingay na yun kaming tatlo, ako, si Gabriel, at si Sofia, ay parang mga estrangherong napilitang sumakay sa iisang bangka. Tatlong bagay ang hindi ko makalimutan kay Gabriel nung gabing bumaba siya sa van. Una, yung amoy niya, hindi na siya amoy dagat, kundi amoy ng gamot, amoy ng ospital, at amoy ng luma. Pangalawa, yung lalim ng kanyang mga mata, parang may mga multong nakatira doon na hindi ko kayang abutin. At pangatlo, yung payat niyang mga kamay na nanginginig habang hawak ang tungkod, ang layo sa malalakas na kamay na huli kong naramdaman. 10 taon na ang nakakaraan. Marina, ang lamig ng kamay mo, sabi ni Gabriel habang nakaupo kami sa sofa matapos umalis ang mga bisita. Pagod lang to, Gabriel. Maraming inasikaso nung mga nakaraang araw. Pagsisinungaling ko. Iniiwas ko ang tingin ko sa kanya. Tumingin siya sa paligid ng sala. Napansin niya yung bubong na wala ng tulo. Napansin niya yung lock ng bintana na bago at makintab. Napansin niya yung kalan sa kusina na hindi na amoy gasol. Marami ka palang naayos dito sa bahay habang wala ako, sabi niya. Ang boses niya ay mahina, pero bawat salita ay parang may timbang. Sino ang gumawa ng lahat ng to? Hindi mo naman kaya ang mga ganitong trabaho, di ba? Napatigil ako sa pag-aayos ng unan. Nararamdaman ko ang titig ni Sofia mula sa sulok ng hagdan. Si Elias ho, Papa. Biglang sagot ni Sofia. Lumapit siya at kinuha ang baso ni Gabriel. Gabi-gabi po siyang nandito nung wala kayo. Marami po siyang itinulong kay Mama. Parang tumigil ang paghinga ko. Alam ko ang ginagawa ni Sofia. Ipinapako niya ako sa krus sa harap ng tatay niya nang hindi gumagamit ng anumang masakit na salita. Katotohanan lang ang sinasabi niya, pero ang katotohanan yon ay mas nakamamatay kaysa sa anumang kasinungalingan. Tumingin sa akin si Gabriel. Matagal. Mapanuri. Si Elias. Ang akala ko ay galit si nanay sa kanya. Bakit siya ang naging malapit sa inyo? Wala namang ibang matakbuhan, Gabriel. Sabi ko, pilit na pinapatatag ang boses ko. Kapatid mo siya. Siya lang ang nagmalasakit nung kinalimutan na kami ng agency niyo. Ngumiti ng tipid si Gabriel, pero hindi umabot sa kanyang mga mata. Mabait nga si Elias, masyadong mabait. Nung gabi na yon, sa kwarto naming mag-asawa, ang kwartong 4 na buwan kong iniwasan, ay nakahiga kami sa iisang kama. Pero parang may 1 kilometrong distansya sa pagitan namin.
Nakatingin si Gabriel sa kisame habang ako ay nakatalikod, pilit na nagtutulog-tulugan. Marina, tawag niya. Hmm? Sabi ni Sofia, hindi ka na raw masyadong umiiyak nung mga huling buwan bago ako dumating. Sabi niya, parang nahanap mo na raw ang katahimikan mo. Nararamdaman ko ang pamumuo ng pawis sa noo ko kahit malakas ang bentilador. Gusto ko lang maging matatag para sa mga bata, Gabriel. Ayokong makita nilang mahina ako. Sana nga ay ganun lang yon, bulong niya. Dahan-dahan niyang inabot ang balikat ko. Pinaharap niya ako sa kanya. Doon ko nakita ang tunay na takot. Hinaplos niya ang mukha ko. Ang mga kamay niya ay magaspang, tuyo, at may mga peklat mula sa pagkakagapos nung nasa Somalia siya. Pero habang hinahaplos niya ako, ang tanging naiisip ko ay ang malalambot at mainit na palad ni Elias. Isang malaking pagkakamali ang tumingin ako sa kanya dahil nakita ni Gabriel ang lahat. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ko. Nakita niya ang panlalamig ng katawan ko sa tuwing ididikit niya ang balat niya sa akin. Bakit parang nandidiri ka sa akin, Marina? Tanong niya. Diretso, walang paligoy-ligoy. Hindi, Gabriel. Pagod lang talaga ako. Hindi ka pagod. Iba ang amoy mo, Marina. Iba ang paraan ng paghinga mo. Bigla siyang naupo. Kahit hirap ang kanyang binti, binuksan niya ang ilaw sa tabi ng kama. Nung nandoon ako sa Somalia, sa gitna ng gutom at bugbog, isa lang ang iniisip ko, ang mukha mo, ang boses mo. Sabi ko, kailangan kong mabuhay para sa asawa ko. Tumitig siya sa akin at doon lumabas ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Pero nung bumalik ako, bakit parang wala na akong bahay na uuwian? Bakit parang may nakatira na rito sa pwesto ko? Hindi ako nakapagsalita. Yumuko lang ako at umiyak ng tahimik. Nasaan si Elias? Tanong niya. Ang boses niya ay puno na ng galit. Nasaan ang kapatid ko? Gusto ko siyang pasalamatan sa lahat ng pag-aalaga niya sa asawa ko. Gabriel, wag, maawa ka. Pagmamakaawa ko. Maawa? Ako ang dapat mong kaawaan, Marina. Ako ang nawala. Ako ang nagdusa. Tumayo siya. Kinuha ang kanyang tungkod at lumabas ng kwarto. Narinig ko ang malalakas na yabag niya sa hagdan. Narinig ko ang pagbagsak ng pinto ng bahay. Alam ko kung saan siya pupunta. Pupunta siya sa talyer. Pupunta siya sa bahay ni Elias. Anong gagawin ko? Sa loob ng 10 taon, naging tapat akong asawa. Pero sa loob ng 4 na buwan, sinira ko ang lahat. At ngayon, ang 2 lalaking pinakamahalaga sa buhay ko ay maghaharap sa isang laban na alam kong walang mananalo. Hinabol ko si Gabriel sa labas, kahit nakapantulog lang ako. Pero nung makarating ako sa kanto, huli na ang lahat. Nakita ko si Gabriel na nakatayo sa tapat ng pintuan ni Elias. Hawak niya ang kanyang tungkod na parang sandata. At si Elias, nandoon siya sa labas, nakasuot ng madungis na sando. Tila kanina pa, naghihintay. Gabriel, bulong ni Elias. Hindi siya lumaban. Hindi siya tumakbo. Sabihin mo sa akin, Elias, boses ni Gabriel na parang galing sa hukay. Sabihin mo sa akin kung anong lasa ng asawa ko. Sabihin mo sa akin kung paano niyo ako pinagtaksilan habang iniisip ko kung paano ako makakabalik sa inyo. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan ang sunod na nangyari. Hindi sumagot si Elias. Sa halip, lumuhod siya sa harap ni Gabriel. Iniyuko niya ang kanyang ulo. Patawarin mo ako, kuya, sabi ni Elias. Patawarin mo ako dahil minahal ko siya nung akala namin ay wala ka na. Pero huwag mo siyang saktan. Ako ang may kasalanan. Ako ang nunguna. Itinaas ni Gabriel ang kanyang tungkod. Akala ko ay ihahampas niya ito kay Elias. Akala ko ay magkakapatayan sila. Pero bago pa man bumagsak ang tungkod, may biglang sumigaw mula sa likuran ko. Wag papa, tama na. Si Sofia. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada. Hawak ang isang luma at kalawanging kahon. Ang kahon ng mga sulat ni Elias na nakita ko sa ilalim ng kama. Huwag niyo silang saktan, papa. Hikbi ni Sofia.
Kasi kung papatayin niyo si Uncle Elias, papatayin niyo rin ang kaisa-isang taong nagligtas sa amin nung kinalimutan niyo kaming lahat. Tumigil si Gabriel. Tumingin siya kay Sofia, tapos sa akin, tapos kay Elias na nakaluhod pa rin. At doon, sa gitna ng kalsada sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, na-realize ko ang pinakamasakit na katotohanan. Hindi lang si Gabriel ang biktima rito. Lahat kami. Anong mangyayari sa amin? May pamilya pa ba kaming babalikan? O ang pagbabalik ni Gabriel ang magsisilbing huling pako sa kabaong ng aming pagsasama? Minsan, ang katotohanan ay hindi parang isang malakas na pagsabog. Minsan, mas katulad ito ng tunog ng isang basag na baso sa gitna ng gabi. Maliit, malutong, pero alam mong wala ng paraan para muling mabuo ang mga pira-pirasong nagkalat. Nung gabing yun sa kalsada, habang nakaluhod si Elias sa harap ni Gabriel, tatlong bagay ang naging anchor ng paningin ko para hindi ako mawalan ng malay. Una, yung tunog ng tungkod ni Gabriel nung bumagsak ito sa semento. Isang tuyot na tunog ng kahoy na tumama sa bato na parang nagsasabing wala na siyang lakas na lumaban pa. Pangalawa, yung mantsa ng langis sa tuhod ni Elias mula sa pagkakaluhod niya sa maruming kalsada, isang huling tanda ng kanyang pagpapakumbaba. At pangatlo, yung panginginig ng boses ni Sofia habang yakap-yakap niya yung kahon ng mga sulat, parang yun na lang ang tanging ebidensya na minsan kaming naging pamilya. Tumayo ka, Elias, mahinang sabi ni Gabriel. Ang boses niya ay wala na nung galit na narinig ko kanina. Napalitan na ito ng isang uri ng pagod na parang galing sa 1,000 taon na paglalakbay. Huwag kang lumuhod sa harap ko. Hindi ako Diyos. Dahan-dahang tumayo si Elias. Hindi niya tiningnan si Gabriel. Sa akin siya tumingin. Isang tingin na punong-puno ng paalam. Marina, Gabriel, bulong ni Elias. Hindi ko nilayong sirain ang pamilya niyo. Pero nung mga oras na akala ko ay wala na ang kuya ko, naging totoo ang lahat para sa akin. At iyon ang kasalanan na dadalhin ko hanggang sa mamatay ako. Tumingin si Gabriel sa akin. Doon sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng malamlam na ilaw. Parang ngayon ko lang talaga siya nakita muli. Ang payat niya. Ang puti ng kanyang buhok. At ang pinakamasakit, ang kawalan ng kislap sa kanyang mga mata na dati ay puno ng pag-asa. Mahal mo ba siya, Marina? Tanong ni Gabriel. Iyon ang tanong na pinakakinakatakutan ko. Hindi ko alam kung anong isasagot. Kung sasabihin kong hindi, magsisinungaling ako sa sarili ko at sa lahat ng mga gabing pinatibok ni Elias ang puso ko. Kung sasabihin kong oo, parang ako na mismo ang sumaksak sa asawa kong kakasurvive lang sa kamatayan. Gabriel, hindi ganon kadali ang sagot. Hikbi ko, madali lang ang sagot, Marina. Oo o hindi, pilit niya. Nung nandoon ako sa Somalia, nung wala akong makain at iniisip ko na lang na tapusin ang lahat, ang mukha mo ang nagpilit sa akin na huminga. Pero nung pag-uwi ko, nakita ko sa mga mata mo na hindi na ako ang hinahanap mo. Iba na ang nagpapatibok sa puso mo. Lumapit si Sofia sa tatay niya at inalalayan itong tumayo ng maayos. Ang talim ng tingin ni Sofia sa akin ay parang nagsasabing, kasalanan mo tunay. At tama siya. Kasalanan ko to. Umuwi na tayo, Gabriel. Sabi ko, sinusubukang hawakan ang braso niya. Pero inilayo niya ang sarili niya sa akin. Isang maliit na galaw. Pero sa akin, parang isang malaking pader na itinayo sa pagitan namin. Sige, Marina. Uuwi tayo, sabi ni Gabriel. Pero hindi dahil mahal kita tulad ng dati. Uuwi tayo dahil may mga bata. Uwi tayo dahil iyon ang tama sa paningin ng mga tao. Pero huwag mong asahan na makikita mo pa ang Gabriel na iniwan mo 10 taon na ang nakakaraan. Patay na ang lalaking yun sa Somalia. Tumingin si Gabriel kay Elias. Elias, umalis ka na. Huwag mo na kaming lalapitan ulit. Kung talagang mahal mo ang asawa ko, kung talagang may natitira ka pang respeto sa akin bilang kuya mo, kalimutan mo na ang bahay na to. Hindi sumagot si Elias. Tumango lang siya,
Kinuha ang kanyang luma at kalawanging motor at pinaharurot ito palayo. Habang naririnig ko ang papalayong tunog ng makina, naramdaman ko ang pagguho ng huling piraso ng kaligayahan na nahanap ko sa gitna ng aking kalungkutan. Nung gabing yon, bumalik kami sa bahay. Walang nagsasalita. Si Sofia ay nagdiretso sa kwarto niya. Si Gabriel ay naupo sa sofa. Sa sofa kung saan kami hinalikan ni Elias. Tinitigan niya lang ang pader ng matagal. Marina, tawag niya pagkalipas ng ilang oras. Ano yon, Gabriel? Bukas. Ibalik mo lahat ng gamit na binili o inayos niya. Ayokong makakita ng kahit anong bakas niya sa bahay na to. Kahit yung bubong. Kung kailangang butasin muli para mawala ang gawa niya, gagawin ko. Napaiyak na naman ako. Gabriel, wag naman sanang ganyan. Tao rin si Elias. Huwag mong babanggitin ang pangalan niya sa harap ko. Sigaw niya. Ang panginginig ng boses niya ay puno ng poot. Mula ngayon, 2 na lang ang papel mo sa bahay na, to, nanay ng mga bata at asawa ko sa papel. Huwag kang hihingi ng higit pa doon. Kasi ang Marina na minahal ko, wala na rin siya. Pumasok siya sa kwarto at iniwan akong mag-isa sa sala. Doon ko napagtanto ang pinakamalupit na katotohanan. Buhay si Gabriel, oo. Pero ang pamilyang pinangarap kong mabuong muli ay mas patay pa. Kaysa nung akala naming nawala na siya, nahanap ko ang sarili ko na nakatayo sa tapat ng bintanang inayos ni Elias. Hinawakan ko ang lock, malamig ang bakal. At doon ko na itanong sa sarili ko, ano nga ba ang mas masakit? Ang mawala ng asawa sa dagat o ang magkaroon ng asawa sa tabi mo na ang tanging nararamdaman para sa'yo ay puot at pait? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang sagot. Ang alam ko lang, sa gabing yon, na-realize ko na ang bawat panalangin ay may katapat na sakripisyo. At ang sakripisyong hiningi sa akin ay ang aking kaligayahan kapalit ng pagbabalik ng taong hindi ko na pala kilala. Ang hirap palang mabuhay sa isang bahay na ang tanging nag-uugnay sa inyo ay ang bubong sa itaas at ang pangalan sa papel. 1 buwan na ang lumipas simula nung bumalik si Gabriel, pero bawat araw ay parang 1 taon ng pagdurusa. Para kaming mga multo na naglalakad sa loob ng sarili naming tahanan, nagkikita sa kusina, nagkakasalubong sa hagdan, pero hindi kailanman nagkakatinginan sa mga mata. 3 bagay ang naging simbolo ng bagong buhay namin nung mga araw na yon. Una, yung tunog ng tungkod ni Gabriel sa madaling araw. 1 tak-tak-tak na ritmo sa sahig na nagsisilbing alarm clock ko na nagpapaalala sa akin na nandyan siya, buhay, pero hindi na siya ang Gabriel na iniwan ako. Pangalawa, yung mga gamot na nakahilera sa ibabaw ng refrigerator, makukulay na tableta na tila mas mahalaga pa kaysa sa ulam na iniluluto ko. At pangatlo, yung amoy ng naphthalene balls sa kwarto namin. 1 matapang na amoy na sumusubok na takpan ang amoy ng luma at ng mga bagay na hindi na binubuksan. Marina, asan yung asul na t-shirt ko? Tanong ni Gabriel isang umaga habang nakaupo siya sa gilid ng kama. Hinihingal sa simpleng pagsuot ng medyas. Nasa pangatlong drawer, Gabriel. Nilabhan ko na yan kahapon. Sagot ko habang nagtutupi ng mga damit ni Sofia. Hindi siya sumagot. Tumayo siya ng hirap. Bit-bit ang kanyang tungkod at dahan-dahang lumakad patungo sa cabinet. Pinanood ko siya mula sa likuran. Gusto ko siyang lapitan. Gusto kong hawakan ang siko niya para alalayan siya. Pero nung huling beses na ginawa ko yon, itinabig niya ang kamay ko na parang napaso siya sa dumi. Kaya ko na to. Matigas niyang sabi nung mapansin niyang nakatingin ako. Iyon ang naging kanta ng buhay namin. Kaya ko na to. Ayaw niyang humingi ng tulong at ayaw ko namang ipilit ang sarili ko dahil alam kong bawat hawak ko ay nagpapaalala sa kanya ng mga kamay ni Elias. 1 hapon, habang wala si Sofia dahil nasa school, narinig ko ang isang malakas na kalabog mula sa banyo. Napatakbo ako. Nandoon si Gabriel sa sahig, nakalubog sa basang tiles. Ang tungkod niya ay nasa kabilang sulok. Nadulas siya. Gabriel! Sigaw ko
Lalapit na sana ako para buhatin siya. Huwag mo akong hawakan, sigaw niya. Ang mukha niya ay namumula sa galit at hiya. Umalis ka rito. Tawagin mo si Sofia. Wala si Sofia, Gabriel. Ako lang ang nandito. Hayaan mo na akong tumulong. Sabi ng ayoko eh. Inihampas niya ang kamay niya sa sahig. Hindi ko kailangan ng tulong ng isang babaeng hindi na ako kayang tingnan ng diretsyo. Iwan mo ako rito. Mas gusto ko pang mabulok sa sahig na to kaysa mahawakan mo. Napaupo ako sa tapat ng pinto ng banyo at humagulgol. Doon, sa gitna ng katahimikan ng bahay, naramdaman ko ang tindi ng pait. Ano ba ang mas masama? Tanong ko sa sarili ko. Ang magtaksil nung akala mo ay patay na ang asawa mo o ang manatili sa isang relasyong pinapatay ka araw-araw ng sumbat at poot? Hindi ko alam kung kailan kami naging ganito. Nung gabi, habang nagluluto ako ng hapunan, biglang dumating si Liza, ang kaibigan ko na nakasaksi sa lahat. Marina, kumusta na? Bulong niya habang nasa labas kami ng gate. Nabalitaan ko ang nangyari nung gabing bumalik si Gabriel. Balita ko, umalis na raw si Elias. Tumango ako. Pumuntang Cebu raw, Liza. Hindi na nagpaalam, wala nang paramdam. Baka mas mabuti na yon, Marina, para makapagsimula kayo ulit ni Gabriel. Sabi niya, pilit na nagpapagaan ng loob. Magsisimula ulit. Napatawa ako ng mapait. Liza, walang simula ang isang bahay na puno ng mga lihim na alam naman ng lahat. Para kaming nakatira sa loob ng kabaong. Buhay kami, pero hindi kami humihinga. Tumingin si Liza sa bintana ng bahay namin kung saan tanaw si Gabriel na nakaupo sa dilim ng sala. Paano si Sofia? Iyon ang masakit, Liza. Si Sofia. Naging kasing lamig na rin ni Gabriel. Hindi na siya nagkukwento sa akin. Hindi na niya ako tinatawag na nay. Maliban na lang kung may kailangan siya. Nawala ko ang asawa ko at pakiramdam ko, nawawala na rin ang anak ko. Nung gabing yon, pagkatapos kumain, hinarap ako ni Gabriel sa hapagkainan. Marina, sabi niya, ang boses niya ay kalmado, pero mas nakakatakot kaysa nung sumisigaw siya sa banyo. Nakausap ko si Inay Cora kanina. Sabi niya, may bakanting pwesto raw sa kumpanya ng barko sa Maynila. Bilang clerk na lang sa opisina, tatanggapin ko. Pero Gabriel, ang binti mo, hindi mo pa kaya ang biyahe araw-araw. Kaya ko, putol niya. Dahil kung mananatili ako sa bahay na to, baka tuluyan na akong mawala sa sarili ko. Aalis ako sa Lunes. Sa Maynila na ako titira habang may trabaho. Si Sofia, maiiwan siya rito sa'yo. Siguraduhin mo lang na hindi mo itutulad ang anak ko sa'yo. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Iiwan niya ako. Hindi para maghiwalay kami ng tuluyan, kundi para parusahan ako sa pamamagitan ng distansya at ng responsibilidad na maiwan sa isang bahay na puno ng kanyang poot. Gabriel, please, wag nating gawin to sa isa't isa. Mag-usap tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan, Marina. Sabi niya habang tumatayo gamit ang kanyang tungkod. Ang usapan natin ay natapos na nung gabing hinalikan mo ang kapatid ko sa mismong sala na to. Umalis siya at iniwan akong mag-isa sa hapagkainan. Tumingin ako sa paligid. Ang bahay na dati ay pinangarap kong mapuno ng saya sa pagbabalik ni Gabriel ay naging isang malamig na bilangguan. Nahanap ko ang sarili ko na nakatayo sa tapat ng altar. Tiningnan ko ang imahe ng birhen. Patawad, bulong ko. Pero bakit nung nagkasala ako, naramdaman kong buhay ako? At bakit ngayon na sinusubukan kong itama ang lahat, pakiramdam ko ay unti-unti akong namamatay? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masagot ang tanong na yon. Ang alam ko lang, sa pag-alis ni Gabriel sa Lunes, maiiwan ako sa isang bahay na walang tulo sa bubong, may lakang bintana, at maayos ang kalan. Lahat ng gawa ni Elias. Pero ang pusong nakatira sa loob ay mananatiling wasak. Lunes ng umaga. Iyon ang araw na naging formal ang pagkamatay ng pagsasama namin ni Gabriel. Kahit na sa mata ng gobyerno at ng simbahan, kami pa rin ang mag-asawa.
Nakatingin ako sa kanya habang nag-e-empake siya ng iilang gamit sa lumang duffel bag na ginagamit niya dati sa barko. Tatlong maliit na bagay ang tumatak sa isip ko nung umagang yun na. Hanggang na ngayon ay hindi ko pa rin mabura. Una, yung tunog ng zipper ng bag niya. Isang mahaba at magaspang na kaluskos na parang hinihiwa ang katahimikan ng kwarto namin. Pangalawa, yung amoy ng Vicks at bagong plansang polo. Amoy ng isang lalaking handa ng lumaban sa mundo pero hindi na sa asawa niya. At pangatlo, yung paraan ng pag-iwas niya sa tingin ko habang isinusuksok niya ang isang lumang litrato naming pamilya sa wallet niya. Yung litrato kung saan bata pa si Sofia at masaya pa kaming nakangiti sa tabing dagat. Gabriel, nakapagluto ako ng almusal. Kumain ka muna bago ka umalis. Mahina kong sabi. Nakasandal ako sa hamba ng pinto, nakayakap sa sarili ko dahil kahit mainit ang panahon, parang giniginaw ako. Wag na, sa terminal na lang ako kakain. Sagot niya nang hindi tumitingin. Si Sofia? Nasaan siya? Nasa labas na. Naghihintay ng tricycle na sasakyan niyo papuntang kanto. Sabi ko. Binuhat niya ang bag niya. Hirap siyang magbalanse dahil sa tungkod. Pero nung sinubukan kong hawakan ang kabilang dulo ng bag, tiningnan niya lang ang kamay ko. Isang tingin na punong-puno ng paalala. Huwag mo akong hawakan. Binitawan ko ang bag. Pagbaba namin sa sala, huminto siya sandali. Tiningnan niya yung bubong. Tiningnan niya yung bintana. Tiningnan niya yung kalan sa kusina. Lahat ng mga bagay na naging saksi sa amin ni Elias. Marina, tawag niya habang nakatayo sa tapat ng pinto. Ano yon, Gabriel? Magpapadala ako ng pera buwan-buwan para sa pag-aaral ni Sofia at para sa gastusin dito. Huwag kang mag-alala, hindi ko kayo pababayaan pagdating sa material na bagay. Sabi niya. Tumingala siya sa akin at doon ko nakita ang isang bahid ng luhang mabilis niyang pinunasan. Pero huwag mo akong tatawagan para lang kumustahin. Huwag mo akong padadalhan ng mga mensahe na parang maayos ang lahat kasi hindi maayos, Marina. At baka hindi na kailanman maging maayos. Gabriel, hanggang kailan mo ba ako parurusahan? Hikbi ko. Nagkamali ako? Oo. Pero nung mga oras na yon, akala ko ay patay ka na. Tao lang ako, Gabriel. Napapagod din, nalulumbay din. Hinarap niya ako ng huling beses. Ang mukha niya ay parang bato, walang emosyon, walang habag. Hindi kita parurusahan, Marina. Pinapalaya kita. Pinapalaya kita sa obligasyong magpanggap na mahal mo pa ako. Sabi niya. Nung nandoon ako sa Somalia, ang panalangin ko lang ay makabalik sa'yo. Pero nung nakabalik ako, na-realize ko na ang bawat panalangin ay may presyong babayaran. At ang presyo ko ay ang mawala ang babaeng pinaglaban kong makita muli. Lumabas na siya. Narinig ko ang tak-tak-tak ng tungkod niya sa semento habang papalapit siya sa gate. Narinig ko ang sigaw ni Sofia. Papa, tara na po. Pinanood ko sila mula sa bintana. Sumakay sila sa tricycle. Hindi lumingon si Gabriel. At ang pinakamasakit, si Sofia. Bago siya sumakay, tumingin siya sa bintana, sa akin. Isang tingin na punong-puno ng pait bago siya sumunod sa tatay niya. Naiwan akong mag-isa sa loob ng bahay. Katahimikan. Iyon ang bumalot sa akin. Pero hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan. Ito ang katahimikan ng isang abandonadong simbahan. Nahanap ko ang sarili ko na nakaupo sa hapagkainan. Sa tapat ng 2 platong may lamang pagkain na lumamig na. Doon ko napagtanto. Buhay ang asawa ko, pero nawala ang pamilya ko. Doon ko tinanong ang sarili ko. Sino nga ba ang mas maswerte? Ang mga asawang tuluyan ng hindi binalikan ng kanilang mga seaman? O ang asawang tulad ko na binalikan nga? Pero naging banyaga na sa sarili niyang tahanan. Tumayo ako at pumunta sa likod bahay. Tinitigan ko yung sampayan kung saan ko huling nakausap si Elias. Wala na rin siya. Wala na si Gabriel, wala na si Elias, at ang anak ko ay unti-unti na ring nagiging estrangero. Kinuha ko yung cellphone ko.
Binuksan ko yung drafts. Doon ay nandoon pa rin ang mga mensaheng hindi ko na ipadala kay Elias. Binasa ko ang isa. Sana hindi ka na lang dumating sa buhay ko. O sana, hindi na lang talaga bumalik si Gabriel. Binura ko ang mensahe. Binura ko silang lahat. Naisip ko, baka ito talaga ang aral, na ang bawat panalangin sa gitna ng desperasyon ay may kaakibat na kapalit. Nanalangin akong bumalik si Gabriel at ibinigay yon sa akin. Pero hindi ko nanalangin na manatili ang pag-ibig niya. At ang pinakamasakit na katotohanan ay ito. Sa gitna ng panalangin ko para sa asawa ko, ang puso ko ay nanalangin din para sa ibang lalaki. At sa huli, wala akong nakuha sa dalawa. 2 taon na ang lumipas. Sabi nila, ang 2 taon ay sapat na para makalimot. Pero sa totoo lang, ang 2 taon ay sapat lang para masanay ka sa sakit hanggang sa maging bahagi na ito ng iyong paghinga. 3 maliit na bagay ang nakikita ko ngayon sa aking sala na nagpapaalala sa akin ng lahat ng nawala at lahat ng natira. Una, yung isang maliit na crack sa dingding na malapit sa bintana. Isang bitak na hindi na nagawang ayusin ni Elias bago siya umalis. Pangalawa, yung isang graduation photo sa ibabaw ng TV. Nandoon si Sofia, suot ang kanyang toga, nakangiti. Nakatayo kami ni Gabriel sa magkabilang gilid niya. May malaking espasyo sa pagitan naming dalawa, isang distansyang hindi kayang punan ng anumang pagpilit na magmukhang maayos. At pangatlo, yung amoy ng sampagita na galing sa maliit na altar ko. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan, pero ngayon ay nagpapaalala sa akin ng mga lihim na ibinulong ko sa Diyos. Si Gabriel ay nasa Maynila pa rin. Nagpapadala siya ng pera buwan-buwan, sapat para sa lahat ng kailangan namin. Minsan, tumatawag siya para makausap si Sofia. Pero kapag ako na ang humahawak ng telepono, ang tanging naririnig ko ay ang katahimikan sa kabilang linya bago niya sabihing, "Sige, ibaba ko na." Hindi na siya bumalik dito sa Batangas. Sabi ni Aling Cora, may iba na raw itong inuupahang kwarto malapit sa trabaho. Hindi ko tinatanong kung may iba na siyang babae. Siguro, iyon ang kabayaran ko. Ang mabuhay sa kawalang katiyakan, tulad ng ipinaranas ko sa kanya nung nasa Somalia siya. Si Sofia naman ay nasa kolehiyo na sa Maynila. Tuwing bakasyon na lang siya umuuwi. Mas kinakausap na niya ako ngayon, pero yung mga mata niya, nandoon pa rin yung bakod. Kapag nagkakatinginan kami, alam kong naaalala niya pa rin yung gabi sa sala. Yung respeto na nawala sa isang halik, hindi na kailanman naging buo muli. At si Elias, wala na akong balita sa kanya. Ang sabi ni Liza, nakita raw siya sa Cebu, may sarili na raw itong maliit na talyer. Minsan, kapag sobrang tahimik ng gabi at naririnig ko ang hampas ng alon sa pampang, hindi ko mapigilang mag-isip, masaya kaya siya? Naaalala niya pa rin kaya ang amoy ng aking labada? O baka gaya ni Gabriel, itinuring na rin niya akong isang maling panalangin na dapat nang kalimutan. Hapon na naman. Nakaupo ako sa tapat ng bintanang inayos ni Elias. Maayos pa rin ang lock. Matibay pa rin. Hinaplos ko ang bakal at doon ko napagtanto ang pinakamaitim na katotohanan ng buhay ko. Hindi si Elias ang tunay na kasalanan ko. Ang tunay na kasalanan ko ay ang gamitin ang kalungkutan ko para bigyang katwiran ang paghahanap ng ibang tao. Nung mga oras na akala ko ay nawala na si Gabriel, hindi ang asawa ko ang hinahanap ko. Hinahanap ko ang sarili ko, yung Marina na nararamdamang mahalaga, yung Marina na nakikita, yung Marina na buhay. At nung dumating si Elias, ibinigay niya sa akin ang lahat ng yon. Pero ang pag-ibig na itinayo sa ibabaw ng pagkasira ng iba ay hindi kailanman magiging matatag. Para itong bahay na inayos ang bubong, pero bulok ang pundasyon, isang malakas na ulan lang, guguho at guguho. Minsan, pumupunta pa rin ako sa simbahan. Lumuluhod ako sa huling hilera, sa pwestong laging inuupuan ni Elias dati. Pumipikit ako at nagdarasal.
Pero hindi ko na hinihiling na bumalik si Gabriel sa akin. Hindi ko na rin hinihiling na magkita kami muli ni Elias. Ang tanging dalangin ko na lang ngayon ay ang patawarin ang sarili ko. Dahil sa huli, ang pinakamahirap na bahagi ng pagtataksil ay hindi ang pagharap sa taong nasaktan mo, kundi ang pagharap sa sarili mo sa salamin tuwing umaga. Alam na ang kaligayahang naramdaman mo ay may presyong kailangang bayaran ng buong buhay mo. Hanggang ngayon, tinatanong ko ang sarili ko, pag-ibig ba yon? O gutom lang talaga sa atensyon? Siguro pareho. Siguro wala sa dalawa. Ang alam ko lang, sa gitna ng panalangin ko para sa isang himala, nakahanap ako ng sandaling langit. Pero ang langit na, yon ang naging impyerno ko sa lupa. Huminga ako ng malalim at tumingin sa dagat. Ang dagat na kinuha ang asawa ko at ibinalik siya sa akin bilang isang estranghero. Ang dagat na naging saksi sa aking paghihintay at sa aking pagbagsak. Wala nang tulo ang bubong. Maayos ang bintana. May apoy ang kalan. Pero sa loob ng bahay na to, ako na lang ang mag-isa. At sa wakas, naintindihan ko na may mga tao talagang dumadaan sa buhay natin para lang ipaalala sa atin kung ano ang nawawala sa atin. At minsan, ang paalalang yon ang pinakamahal na bagay na kailangan nating bayaran. Pumikit ako. Patawad, ang huli kong bulong. At sa pagkakataong ito, hindi ko na hinintay na may sumagot. Sapat na sa akin na narinig ko ang sarili kong boses sa gitna ng katahimikan.